Eden Sanchez po from Net25. Good afternoon po, ES. Pwede naman daw pong si Baken ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation? And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it. Because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. A quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may... Ibig sabihin, at the start, you do not know how this guy will perform. So that's more or less a very, hindi ko masabi kung anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo, ano na ba yun? Mararamdaman, kagad, wala nang iba. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Yes! Lang. Hindi naman pwedeng, bukas pa. Wag, ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Thank you very much. Tatanungin mo na naman yung Polican. Thank you very much, Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Malacanang Sir, press card. former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the President himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na natin pansinin. Salamat, ES. Ay din po na nabanggit nila, Yusek. Good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Good job. So ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Good job. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat.
wanna be